Sa isang magulo at maingay na palengke sa puso ng Maynila, si Elias Serrano, isang matapang na pulis intel, ay lumaban sa mga nangungotong na umaapi sa mga tindero. Gamit ang kanyang husay sa sining ng pakikipaglaban at di matitinag na katapangan, ginawa niyang pag-asa ang takot. Tunghayan ang kanyang pakikibaka upang itaguyod ang katarungan at maging boses ng mga walang tinig. Si Elias Serrano, 25 taong gulang, ay kilala sa kanyang unit bilang isa sa mga pinakamatalino at pinakadedikadong ahente. Sa gitna ng kanyang mga nakagawiang gawain, tumanggap siya ng isang espesyal na misyon mula sa kanyang hepe, imbestigahan ang mga ulat tungkol sa malawakang pangingikil, o kotong, sa palengke ng San Roque, isang pamilihang tanyag sa dami ng tao at sari-saring paninda. Ang palengkeng ito ay hindi lamang sentro ng kalakalan, kundi isang lugar kung saan nagtatagpo ang iba't ibang antas ng lipunan. Ngunit sa likod ng masiglang kapaligiran, mayroong mga maliliit na negosyanteng araw-araw na nakikipaglaban para mabuhay, subalit sila ay nabibiktima ng mga mapagsamantalang individual. Para kay Lia, ang misyon na ito ay higit pa sa isang simpleng tungkulin, ito ay isang personal na panawagan upang protektahan ang mga naaapi at naisasantabi. Nang marinig niya ang kalunos-lunos na sitwasyon, naramdaman ni Lia ang nag-aalab na pagnanais na personal na bumaba sa lugar. Lubos niyang naunawaan na ang pagkakaroon ng kotong sa palengke ay maaaring sumira sa buhay ng maraming tao. Ang mga tindero, na dapat sana ipayapang naghahanap buhay, ay napipilitang magbayad ng hindi opisyal na butaw para lamang maipagpatuloy ang kanilang negosyo. Buo ang kanyang determinasyon, inihanda ni Lia ang sarili na magpanggap bilang isang ordinaryong mamimili. Pinili niya ang isang simpleng kasuotan, isang puting t-shirt na medyo masikip at kupas na maong na pantalon. Bagamat simple, hindi maikakailang lumitaw pa rin ang kanyang kaakit-akit na tindig. Sa kanyang isipan, determinado siyang mag-imbestiga ng malaliman at mangalap ng sapat na impormasyon upang maihatid ang hustisya para sa mga inaaping tindera. Upang maisakatuparan ang kanyang mahalagang misyon, alam ni Lia na ang pagpapanggap bilang isang karaniwang mamimili ang pinakamabisang paraan. Nais niyang hindi mapansin ang kanyang presensya, kaya't pinili niya ang simpleng damit na babagay sa kapaligiran ng palengke. Sa suot niyang puting t-shirt na bahagyang bumabakat sa kanyang malusog na pangangatawan at komportabling maong, sinubukan ni Lia na magmukhang isa sa libu-libong bisitang dumarating para mamili. Bagamat kapansin-pansin ang kanyang anyo, pinilit niyang huwag ipakita na siya ay isang pulis intel dahil maaari itong makasira sa misyong kanyang itinakda. Ang maingat na paghahandang ito ang susi upang makapag-imbestiga at makakalap ng impormasyon ang hindi nagdudulot ng anumang hinala sa mga tindero at maging sa mga taong kanyang binabantayan. Matapos matiyak na perpekto na ang kanyang anyo, buong kumpiyansang pumasok si Lia sa palengke. Isang maingay at magulong kapaligiran ang sumalubong sa kanya. Ang mga sigawan ng tawaran, ang halimuyak ng mga nilulutong pagkain sa kalye, at ang makapal na dami ng taong mabilis na gumagalaw ay lumikha ng isang buhay na atmosfera. Ang bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Pinagmasdan ni Lia ang kanyang paligid, binibigyang pansin ang bawat interaksyon sa pagitan ng mga nagtitinda at mamimili habang naghahanap ng anumang senyales ng pangingikil. Sinikap niyang makihalubilo sa karamihan, ginagawang bahagi ang sarili sa bawat sandali. Sa kanyang isipan, bumuo siya ng isang estratehiya upang makipag-ugnayan sa mga tindero, umaasang makakakuha siya ng mahahalagang impormasyon nang hindi naghihinala ang sinuman. Bilang isang intel, matalas ang instinct ni Lia. Alam niyang kailangan niyang gamitin ng matalino ang kanyang presensya. Sa bawat pakikipag-usap na kanyang ginawa, unti-unti niyang naramdaman ang tensyon na bumabalot sa palengke. Maraming tindero ang tila nag-aalangan na para bang may itinatago sila. Sinikap ni Lia na bumuo ng tiwala, pinakinggan ang kanilang mga hinaing, at inunawa ang sitwasyong kanilang kinakaharap. Sa likod ng mga ngiti at pagiging magiliw, naramdaman niya ang pait at takot na dinaranas ng mga tindero dahil sa pangingikil na nagbabanta sa kanilang kabuhayan. Sa lalong tumitibay na determinasyon, nangako si Lia sa kanyang sarili na hindi lamang siya mag-imbestiga, kundi magiging boses din para sa mga hindi makapagsalita, upang ipaglaban ang katarungang dapat ay karapatan ng bawat isa. Sa gitna ng makulay at maingay na palengke, naramdaman ni Lia ang matinding tensyon na nakabitin sa hangin. Bagamat puno ng tawanan at usapan ang lugar, mayroong isang bagay na hindi tama.
Habang naglalakad siya sa hanay ng mga pwesto ng mga tindero, nagsimula siyang makarinig ng mga bulungan na puno ng pag-aalala. Ang mga tindero, na may mga mukhang pagod at balisa, ay nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa mga taong kumikilos sa dilim, pinipilit silang magbayad ng dagdag na pera para lamang sa permiso na magtinda. Bawat salitang naririnig ni Elia ay nagdagdag sa kanyang pag-usisa na maghukay ng mas malalim, na pagtatantong sa likod ng ingay ng palengke, ay may mga malulungkot na kwentong hindi pa nabubunyag. Bilang isang pulis intel, sanay si Elia na hulihin ang bawat pahiwatig at senyas sa kanyang paligid. Nilapitan niya ang isang tindera ng gulay na tila balisa, sinusubukang bumuo ng tiwala sa pagitan nila. Sa malumanay at may empatsyang boses, nagtanong siya ng karagdagang impormasyon tungkol sa pangingikil na kanilang kinakaharap. Mabilis na lumingon sa paligid ang tindera, na para bang nag-aalala kung may mga matang nakamasid. Sa isang pabulong na tinig, ikinuwento niya kung paano dumarating ang isang lalaki linggo-linggo, humihingi ng pera na may kasamang banta na palalayasin sila kung hindi magbabayad. Naramdaman ni Elia kung gaano kabigat ang pasaning dinadala ng mga maliliit na negosyanteng ito, at lalong tumibay ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang hustisya. Nang marinig ang mga nakalulungkot na kwentong iyon, napagtanto ni Elia na ang sitwasyong ito ay higit pa sa isang simpleng ulat ng kotong. Ito ay isang problema na sumisira sa pang-araw-araw na buhay ng maraming tao. Ang mga tindero na nagsusumikap para buhayin ang kanilang mga pamilya ay nababalot sa isang siklo ng takot at kawalan ng katiyakan. Nakaramdam si Elia ng galit kasabay ng pagkaantig sa kanilang sinapit. Sa gitna ng tila masayang palengke, naunawaan niyang mayroong madilim na panig na kailangang harapin. Sa mga impormasyong unti-unti niyang nakakalap, determinado siyang harapin ang salarin at baguhin ang kalagayan. Nangako si Elia sa kanyang sarili na siya ang magiging tinig para sa mga naisasantabi, lalaban para sa katarungang nararapat nilang matamasa. Sa kanyang puso, alam niyang ang mga susunod na hakbang niya ang magiging susi upang wasakin ang kapangyarihan ng pang-aaping ito. Habang sinusubukan ni Elia na makipag-ugnayan sa mga tindero, napansin niyang hindi lahat ay mainit ang pagtanggap tulad ng kanyang inaasahan. Ang ilan sa kanila ay tumingin sa kanya nang may pagdududa, minamaliit ang kanyang presensya dahil lamang sa kanyang simpleng anyo. Ano naman ang magagawa ng isang batang babaeng tulad mo para tulungan kami? Tanong ng isang tindero sa sarkastikong tono, na para bang pinagdududahan ang kanyang kakayahang lutasin ang isang problemang matagal nang nakaugat. Bagamat masakit ang pahayag na iyon, nanatiling kalmado si Elia at sinikap na huwag magpadala sa emosyon. Alam niyang para makuha ang kanilang tiwala, kailangan niyang ipakita ang higit pa sa kanyang panlabas na anyo. Kailangan niyang ipakita ang kanyang dedikasyon at seryosong intensyon sa kanyang misyon. Sa lumalakas na determinasyon, ipinagpatuloy ni Elia ang pakikipag-usap, sinusubukang ipaliwanag na naroon siya para tumulong at pakinggan ang kanilang mga daing. Ngunit ang pagdududa sa mga tindero ay hindi madaling alisin. Ang ilan sa kanila ay umiwas pa ng tingin na para bang ayaw masangkot sa problemang kinakaharap. Masyado na kaming madalas maloko at pagtaksila ng mga pangakong napako, sabi ng isang tindera ng gulay na halatang bigo na. Nang marinig ito, napagtanto ni Elia kung gaano kalalim ang sugat na dinanas ng komunidad na ito dahil sa patuloy na pangingikil. Lalong siyang naantig na patunayan na hindi lamang siya isang batang babae na walang kapangyarihan. Bagamat marami ang nagdududa, hindi sumuko si Elia. Lumapit pa siya, sinusubukang ipakita na nagmamalasakit siya at seryoso sa pagharap sa kanilang problema. Sa kanyang puso, determinado siyang patunayan na ang kanyang presensya ay hindi masasayang. Nagsimula siyang magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga hakbang na maaari nilang gawin at kung paano sila maaaring magkaisa upang labanan ang kawalang katarungang ito. Sa bawat salitang kanyang binibitawan, umaasa si Elia na mababago ang kanilang pananaw at mapupukaw ang kanilang diwa upang magkaisa sa pakikipaglaban. Natanto niya na bagamat malaki ang hamon, ang paniniwala at katapangan ay maaaring magdulot ng pagbabagong kanilang kailangan. Sa sitwasyong puno ng pagdududa, determinado si Elia na maging ahente ng pagbabago at patunayan na ang hustisya ay maaari pa ring makamit kahit sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng palengke na nagsisimula ng uminit ang sitwasyon, natagpuan ni Elia ang sarili sa gitna ng isang direktang alitan. Sa sandaling iyon, ipinagtanggol niya ang isang matandang tindera na halatang pinipigilan.
Isang lalaking nasa katanghalian ang edad na may nanginginig na boses ang nagrereklamo sa patuloy na panggigipit ng nangungutong. Katatapos lang tumanggi ng tindera na magbigay ng karagdagang perang hinihingi at si Ilya, na may buong empatya, ay sinubukang pakalmahin ang sitwasyon habang binibigyan ng lakas ng loob ang tindera na lumaban. Gayunpaman, ang ginawa ni Ilya ay hindi ikinatuwa ng salarin na naramdamang nanganganib ang kanyang posisyon. Mula sa malayo, mabilis na lumapit ang lalaki. Namumula sa galit ang kanyang mukha at dumadagundong ang kanyang boses na puno ng pagbabanta. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong makialam sa usapang ito, sigaw niya habang masamang nakatitig kay Ilya. Walang anumang babala, kinuha ng lalaki ang isang timba ng maruming tubig na kulay tsokolate na malapit sa isang pwesto at diretsong ibinuhos ito sa mukha ni Ilya. Agad na nabasa ng maruming tubig ang kanyang mukha at katawan, tumutulo sa kanyang buhok at damit. Ang palengke, na kanina'y puno lamang ng ingay ng tawaran, ay biglang natahimik. Lahat ng mata ay nakatuon kay Ilya, na ngayon ay nakatayo doon na basang-basa ng maruming tubig. Ngunit, sa halip na magpakita ng kahinaan o hiya, nanatiling tuwid ang tayo ni Ilya. Ang kanyang tingin na puno ng kalmado at determinasyon ay nagparamdam sa sinumang nakakita na hindi siya isang ordinaryong tao. Ang salarin, bagamat kalalabas lang ng kanyang galit, ay nagsimulang makaramdam na may mali sa kalmadong kilos ni Ilya. Lalong tumindi ang tensyon sa hangin at nagsimulang magkumpol ang mga tao sa palengke, bumubuo ng isang bilog, pinapanood kung ano ang susunod na mangyayari. Ang ilan sa kanila, lalo na ang mga tinderong matagal ng ginigipit ng salarin, ay nagsimulang magpakita ng tapang upang suportahan si Ilya. Ipinagtatanggol niya lang kami. Bakit kailangan gawin iyan sa kanya? Sigaw ng isang tindera na may boses na puno ng katapangan. Si Ilya, bagamat marumi at basa ang katawan, ay nagpalabas ng aura ng katatagan. Hindi siya nagsalita ng kahit isang salita, ngunit sapat na ang kanyang titig upang mabalisa ang salarin. Sa kanyang puso, alam ni Ilya na ang pangyayaring ito ay lalo lamang magpapatibay sa kanyang posisyon. Ang insidenteng ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang mas malaking laban upang ibunyag at itigil ang mga maruruming gawain na sumisira sa buhay ng maliliit na negosyante sa palengking iyon. Habang nananatili ang maruming tubig sa kanyang mukha, naramdaman ni Ilya ang galit na nag-aalab sa kanyang puso. Ngunit alam niyang ang isang emosyonal na reaksyon ay hindi makakatulong sa sitwasyong ito. Sa halip, kailangan niyang manatiling kalmado at ipakita na hindi siya aatras dahil lamang sa karahasang ginawa ng lalaking iyon. Dahan-dahan niyang pinunasan ang maruming tubig sa kanyang mukha at tinitigan ng masama ang salarin. Kumikinang sa tapang at determinasyon ang kanyang mga mata. Sa kanyang tingin, may isang malinaw na mensahe, hindi siya susuko sa pananakot, gaano man kalaki ang banta na kanyang kaharapin. Ang kanyang kalmadong kilos ay lalong nagpatindi sa tensyon. Tila ang buong palengke ay nagpipigil ng hininga, naghihintay sa susunod na reaksyon. Humakbang si Ilya, binaliwala ang lamig na gumagapang sa kanyang katawan dahil sa biglaang pag-atake. Naunawaan niyang ang kilos na ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng tindero na matagal nang ginigipit at natatakot. Hindi mo maaaring patuloy na apihin ang mga taong nagsusumikap lang maghanap buhay, sabi niya sa boses na matatag at puno ng paniniwala. Bawat salitang kanyang binigkas ay puno ng lakas, na tila pumupukaw sa diwa ng mga tinderong nakasaksi sa pangyayari. Bagamat nag-iisa siya sa pagharap sa salarin, alam ni Ilya na sa likod niya ay maraming taong naghahangad ng pagbabago at katarungan. Ang tinig ng kanyang puso ay lalong nagpatibay sa kanyang determinasyon na huwag umatras ni Katiting. Nang marinig ang hamon ni Ilya, lalong nagalit ang salarin. Ngunit sa likod ng kanyang galit, may takot na nagsimulang lumitaw. Alam niyang ang katapangan ni Ilya ay maaaring mag-udyok ng pagbabagong matagal na niyang sinusubukang pigilan. Magsisisi ka sa pakikialam mo sa mga gawain ko, pagbabanta niya. Ngunit may bahid ng takot na maririnig sa kanyang boses. Hindi na tinag si Ilya. Sa halip, lalo siyang nagkaroon ng sigasig na labanan ang maruming gawaing sumisira sa buhay ng maraming tao. Sa kanyang puso, determinado siyang buwagin ang kawalang katarungang ito, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng inaapi. Sa gitna ng nagmamasid na karamihan, si Ilya ay naging simbolo ng pag-asa,
pinatutunayan na bagamat nasa mahirap na sitwasyon, ang tapang at paninindigan ay maaaring magbago ng takbo ng isang laban. Lalong tumindi ang tensyon nang magpasya si Elia na kumilos. Ang salarin, na dati pakiramdam ay makapangyarihan, ay nakatayo ngayon sa harap niya na may tinging puno ng galit at pagbabanta. Ngunit hindi na tinag si Elia. Alam niyang ito na ang pagkakataon upang ipakita na ang katarungan ay hindi kailanman yuyuko sa pananakot o karahasan. Sa kanyang katawang basa pa rin ng maruming tubig, kumuha siya ng matatag na posisyon, tuwid na nakatayo sa harap ng lalaki. Lumakad ang salarin, sinusubukang gamitin ang kanyang malaking katawan upang takutin si Elia, ngunit hindi niya alam kung sino ang kanyang kinakaharap. Si Elia ay isang sanay na police intel na may karanasan sa martial arts na idinisenyo para sa ganitong mga sitwasyon. Nang subukang sumugod ng lalaki, mabilis na umiwas si Elia, na naging dahilan upang masayang ang kanyang atake. Sa isang sanay na galaw, ginamit niya ang momentum ng kalaban at nagpakawala ng isang tiyak na ganting atake. Isang malakas na suntok sa pulso ang nagpatalsik sa hawak na pamalo ng lalaki, isang piraso ng kahoy na kinuha nito mula sa malapit. Nagpatuloy si Elia sa isang mababang sipa sa tuhod, na naging dahilan upang mawala ng balanse ang lalaki. Ang mga tagapalengke na nakasaksi ay nagulat at humanga. Hindi nila inaasahan na ang babaeng dati minamaliit at nilalait, na may alindog at simpleng pananamit, ay mayroong tapang at kakayahang lumaban. Ang ingay ng palengke ay biglang napalitan ng katahimikan, tanging ang tunog ng mabilis na hakbang ni Elia at maliksing galaw ng kanyang katawan ang maririnig. Nang bumagsak ang lalaki, tumayo si Elia sa ibabaw niya na may otoridad. Ang mukha ng lalaki ngayon ay puno ng pagkabigla at takot, malayo sa aroganteng kilos na ipinakita niya kanina. Palengke ito ng bayan. Walang lugar dito para sa mga taong tulad mo, sabi ni Elia sa mababang boses ngunit puno ng diin. Sinubukang gumapang ng lalaki, ngunit pinigilan siya ni Elia sa isang mabilis na kilos, tinitiyak na mananatili siyang nakakulong at hindi na makakalaban pa. Ang mga nakasaksi ay nagsimulang maghiyawan. Ang ilan sa kanila ay naglakas loob pang lumapit para suportahan si Elia. Ang komprontasyong ito ay hindi lamang nagpakita ng katapangan ni Elia, kundi naging simbolo rin ng pagbangon para sa mga tindero at mamamayan ng palengke. Pinatunayan ni Elia na hindi kailanman mananalo ang kawalang katarungan hanggat may tapang na lumaban. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon, ngunit ito ay isang malaking hakbang upang maibalik ang hustisya sa palengking iyon. Nang matatag na nakatayo si Elia sa ibabaw ng bumagsak na nangungutong, ang dating maingay na palengke ay biglang natahimik. Ang mga tao, na kanina ay abala sa pagbebenta at pamimili, ay napalingon ngayon sa hindi inaasahang komprontasyon. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng halo-halong pagkagulat, paghanga at maging pag-asa. Sa isang iglap, nagsimulang magkumpol ang mga tao, bumubuo ng isang bilog sa paligid ni Elia at ng salarin. Nagsimulang marinig ang mga bulungan habang nagpapalitan ng salita ang mga tindero, ipinapahayag ang kanilang di makapaniwalang paghanga sa isang babaeng naglakas loob na harapin ang pang-aaping matagal na nilang tinitiis. Ang sandaling ito ay naging isang mahalagang pagbabago, kung saan ang katapangan ni Elia ay nagbigay inspirasyon sa marami sa kanyang paligid. Ilang tindero na dati inawawalan na ng pag-asa ay naantig sa ginawa ni Elia. Nagsimula silang lumapit, ipinapakita ang kanilang pakikiisa at suporta sa kanyang katapangan. Sa karamihan, makikita ang mga mukhang puno ng pag-asa, na tila natagpuan nila ang isang lider na matagal na nilang hinahanap. Halina't magkaisa tayong lahat, sigaw ng isang batang tindero, na nagpalaganap ng diwang nagsisimulang kumalat sa kanila. Ang mga hiyawan at suporta ay nagsimulang umalinggaw, binabasag ang katahimikang bumalot sa palengke. Si Elia, bagamat nakatuon sa sitwasyon sa kanyang harapan, ay naramdaman ang daluyong ng positibong enerhiya mula sa karamihan. Sila ay hindi lamang nanonood, kundi nagkakaisa na rin upang labanan ang kawalang katarungang matagal ng pumipinsala sa kanila. Sa makabayaning sandaling ito, ang tanawin sa palengke ay nagbago mula sa kawalan ng katiyakan patungo sa isang bagong pag-asa. Tumayo si Elia sa gitna ng karamihan hindi lamang bilang isang police intel, kundi bilang isang simbolo ng katapangan at pakikibaka laban sa pang-aapi. Ngayon, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, naghihintay sa susunod na hakbang mula sa komprontasyong ito.
Alam ni Elia na ito ang pagkakataon upang hikayatin ang mga mamamayan ng palengke na matagal nang naisasantabi na magsalita at lumaban ng sama-sama. Sa nag-aalab na diwa, nangako siya sa kanyang puso na hindi lamang niya pipigilan ang salarin, kundi babaguhin din ang dinamika ng palengke upang ang bawat tindero ay makapagbenta ng ligtas at walang takot. Ang sandaling ito ay ang simula ng isang kilusan at handa si Elia na maging bahagi ng pagbabagong matagal nang hinihintay. Matapos matagumpay na mapigilan ni Elia ang nangungotong gamit ang kanyang kahanga-hangang kakayahan sa pakikipaglaban, lalong tumindi ang tensyon sa palengke. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa lalaking bumagsak na corner dahil sa kabayanihan ni Elia. Bagamat puno ng hiya at galit ang kanyang mukha, hindi binigyan ni Elia ng puwang ang lalaki upang takasan ang kanyang responsibilidad. Sa isang matatag na boses, hiniling niya sa salarin na humingi ng tawad sa mga tindero at mamamayang nakasaksi sa kanyang masamang gawain. Ito na ang pagkakataon mong aminin ang iyong pagkakamali at magpakita ng kahit kaunting respeto sa mga taong inaapi mo, sabi ni Elia. Ang kanyang boses ay umalingaw sa gitna ng nagagalak na karamihan. Ang lalaki na ngayon ay nasa isang dehadong sitwasyon ay tila nag-aalangan. Ramdam niya ang presyon mula sa mga tinderong masamang nakatingin sa kanya, naghihintay ng tamang salita mula sa kanyang bibig. Hindi nagbigay ng anumang pag-aalinlangan si Elia. Lumapit siya ng may diin at nagsabi, kailangan mong panagutan ang iyong mga ginawa. Kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi ka kailanman matututo sa iyong mga pagkakamali. May kapangyarihan sa mga salita ni Elia at nagsimulang maghiyawan ang karamihan bilang suporta. Matagal na nilang hinahangad ang isang sandaling tulad nito, kung saan ang isang mapang-api ay napipilitang harapin ang bunga ng kanyang mga ginawa. Sa huli, na may namumulang mukha dahil sa hiya, itinaas ng salarin ang kanyang ulo, tinitigan ang naghihintay na karamihan. Sige na, patawad, sabi niya sa mahinang boses, ngunit sapat na upang marinig sa gitna ng katahimikan. Bagamat hindi bukal sa loob, ang pag-aming iyon ay naging isang mahalagang sandali para sa mga tindero. Tumayo si Elia ng tuwid, matalim ang tingin, tinitiyak na naunawaan ng lahat na ang paghingi ng tawad na ito ay ang unang hakbang tungo sa katarungan. Lahat tayo ay may karapatang irespeto, dagdag niya, pinagtitibay ang kanyang pangako na ipagtanggol ang mga naaapi. Ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao, kundi tungkol sa isang buong komunidad na nagkakaisa upang labanan ang pang-aapi. Alam ni Elia na ito ang simula ng isang mas malaking pagbabago at determinado siyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa katarungang nararapat sa kanila. Habang nagdiriwang ang karamihan sa palengke sa tagumpay ni Elia na supilin ang nangungotong, isang pakiramdam ng pagmamalaki ang dumaloy sa puso ni Elia. Tumingin siya sa paligid, nakikita ang mga mukhang puno ng pag-asa at sigla na dati tila pagod at walang pag-asa. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng tinderong nakipaglaban sa pang-aapi. Ang sandaling ito ay naging simbolo na ang katapangan at paninindigan ay maaaring magtagumpay laban sa kawalang katarungan. Naramdaman ni Elia na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nasayang at determinado siyang magpatuloy na maging boses para sa mga hindi makapagsalita. Ngayong araw, ipinakita natin na hindi na tayo mananahimik, sigaw niya, ang kanyang boses ay pumunit sa katahimikan ng karamihan na may dalang sigla. Sa pagdating ng mga unipormadong pulis upang arestuhin ang salarin, naramdaman ni Elia na may bagong simoy ng hangin na umiihip sa palengke. Nagsimulang magkumpol ang mga tindero, nagbabahagi ng kanilang mga karanasan at kung paano pinagharian ng takot ang kanilang buhay sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, ang takot na iyon ay nagsisimulang maglaho, napapalitan ng pakikiisa at bagong tuklas na lakas. Ipinaalala ni Elia sa kanila na ito ay simula pa lamang. Kailangan nating manindigan ng sama-sama upang protektahan ang ating mga karapatan at tiyaking wala ng sinuman ang makakaranas ng katulad nito, sabi niya, pinagtitibay ang kanyang pangako na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Sa kanyang isipan, nangako si Elia na hindi siya titigil dito. Determinado siyang gumawa ng higit pa sa kanyang mga pagsisikap laban sa kawalang katarungan sa palengke at sa mga komunidad sa paligid. Ang tagumpay ngayong araw ay ang unang hakbang tungo sa mas malaking pagbabago. Determinado si Elia na itaguyod ang mga tindero, makipagtulungan sa mga otoridad upang matiyak na ang pangingikil at pang-aapi ay hindi na maulit. Sa nag-aalab na diwa, nangako siyang magiging tagapag-udyok ng pagbabago,
lalaban para sa katarungan para sa lahat. Sa kanyang puso, alam ni Ilya na bawat pakikibaka na kanyang ginagawa ay para sa isang mas magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon, kung saan ang bawat tindero ay maaaring magtinda ng walang takot. Ang tagumpay na ito para sa kanya ay simula ng isang kilusang